Pagyod ay mas dumtako amin. Mayat dyan masyam tayo namin, narito na ang PIA News Cordillera. Bilang pag-agapay sa mga overseas Filipino workers at returning migrant workers, isinagawa ang Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Regional Fair sa DepEd CAR Regional Office sa Wangal, La Trinidad, Benguet. Iba't ibang serbisyo rin ang inihatid para sa kanila. Ilang benepisyaryo nagbahagi ng kanilang kwento. Narito ang ulat ni PIA-BSU intern Athena Akangan. Binuksan na ang Balikbayan Manggagawa Regional Fair sa Wangal, La Trinidad, Benguet. Pinangunahan ito ng Department of Education CAR, katuwang ang Department of Migrant Workers CAR. Layunin na aktibidad na pagsama-samahin ng iba't ibang serbisyo at programa para sa mga OFWs at returning migrant workers upang suportahan ang kanilang mga reintegrasyon sa bansa. Programa dahil di DMW may isang participating agency di DepEd isang datay. We have called on our SPIMS teachers sa Pilipinas. Ikaw ang ma'am at sirs. At nabigyan namin sila ng orientation and of course advice on their application for SPIMS. Ayon sa OFW teacher na si Hardy Paran, nagsisilbing inspirasyon ang programang ito sa mga guro at OFW na nais bumalik sa bansa. So these events are actually good opportunity for us to connect with fellow SPIMS beneficiaries, opportunity to share our experiences para ma-inspire yung mga papasok pa lang so that kahit na may problema sila na ma-experience, sooner or later they can ask us, may networking na. So at least mas madali na for us to connect with each other. Kabilang sa mga serbisyong inaalok sa mga booth, ang sa Pinas, ikaw ang mom at sir o SPIMS orientation, hiring processes at benepisyo, Philippine Educational Placement Test, at Alternative Learning System Registration, gas voucher assistance, at tech scholarship application. The road may not be smooth. There might be criticisms or comments regarding space beneficiary, but then sabi ko kanina, we should stay focused, stay grounded sa ating philosophy, kung ano ba talaga yung reason why we accepted the challenge or why we accepted the item. We just need to focus kung ano ba talaga yung goal natin. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatibo, patuloy na binibigyang halaga ang sakripisyo at kakayahan ng mga OFWs. Ito si PIA-BSU intern Athena Akangan para sa PIA News Cordillera. Bilang bahagi ng patuloy na pagtugon ng pamahalaang panglungsod ng Baguio sa epekto ng oil crisis, binigyang tulong ang mga driver ng public utility vehicles. Mahigit 1,000 taxi drivers tumanggap ng tulong pinansyal. Magbabalita si PIA-BSU intern Karina Fernandez. Nagbigay ng ayuda o fuel subsidy ang pamahalaan ng Baguio sa mga taxi driver na residente at tumatahak ng ruta sa lungsod. Mahigit 1,500 na taxi driver ang nabigyan ng 3,000 pesos na tulong pinansyal. Layunin ng subsidiya na maibsan ang pasanin ng mga driver dahil sa mataas na presyo ng gasolina at masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi siya yung pangmatagalan na assistance actually. Just for now to support lang din yung additional na needs nila considering na yung oil price hike natin and other concerns ng ating mga taxi drivers. Habang wala pang move for the increase ng fare, ito muna yung tulong natin sa kanila to continue pa rin yung ating transportation din naman. Ang mga benepisyaryo ay nakabatay sa listahang isinumite ng mga taxi operators sa City Engineering Office, Traffic and Transportation Management Division. Kinakailangan lamang magsumite ng mga taxi driver ng kanilang barangay certificate bilang patunay ng kanilang paninirahan sa Baguio City, kanilang lisensya sa pagmamaneho at isang sertipiko mula sa kanilang operator na nagpapatunay na sila ay driver ng nasabing taxi para makatanggap ng subsidy.
Ayon kay Edgar Llamas, isang taxi driver, dahil sa dobleng taas ng presyo ng petrolyo, ang kinikita niya sa isang araw ay napupunta na dito lahat. Kung noon ay nakakapag-uwi siya ng 1,000 pesos sa isang araw, ngayon ay 450 pesos na lamang at kung minsan ay mababa pa. For prices ma'am, tuloy ka sa anong no, talagang nagagat ka, maka 1 plus ka mo. Medyo nukas pangarigan, medyo sakto lang ti kung namon nga bumaba lang, basit lang ti 1,000 ti pagbabaan na ti birok ti idi awan pa ti krisis di kalman nakayawi dakmot ma'am ti 450 di kalman kasi syempre bawas mo pa yung karwas, so, diba? At least oray ka sa ada na inay na yun sa gabasit may bagak lang mayat ada na awat ngum nututusin ma'am kurang pa ita abonado kami may garod DJ nawat mi nga ay pang diesel lang kurang pa siyempre agabuno ka pa dyan pag diesel agyaman kami mat lang oray ka sa adati nayawat ni gobyerno nga tulong kada kami nga taxi driver. Para naman kay Carlito Ochavillo, kinakailangan niyang tipirin ang paggas sa kanyang minamanehong taxi dahil sa mataas ng presyo ng gasolina. At mahal ang krudo kailangan bawas-bawas sana ng per liter. Mahal masyado. Okay naman, at least mayroong kunting tulong para sa aming mga drivers. Para itong receive namin, para sa pamilya namin, pang dagdag ng ng budget. Patuloy ang pagpaparehistro ng pamahalaang lokal sa mga kwalipikadong taxi driver. Magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda ng pabatch hanggang sa matanggap ng lahat ng kwalipikadong driver ang kanilang subsidiya. PIA Car Intern Karina Fernandez para sa PIA News Cordillera. Inaasahang magbibinipisyo ang mga magsasaka ng Kalinga sa mas mataas na presyo ng palay matapos itaas ng National Food Authority ang purchasing price ng clean and dry palay. Ito ay bilang suporta sa mga magsasaka upang masiguro ang sapat na buffer stock ng bigas sa gitna ng krisis. Ayon kay NFA Cagayan Branch Manager Elimar Rigandin, bumibili na ang kanilang buying station sa Kalinga ng palay sa presyong 26 pesos per kilogram. Anya, maaari pang tumaas ito depende sa itatakdang presyo ng mga private traders. Ang NFA ay maaaring bumili ng hanggang 100 bags ng palay mula sa bawat magsasaka na rehistrado sa registry system for basic sectors in agriculture. Ang requirements lang naman natin ay dapat may RSPSA na list sila or certification issued by the Municipal Agriculture Office na ipipresent lang nila sa National Food Authority. And after that, i-issuehan namin sila ng Farmer's Passbook upang monitoring naman namin kung nakapagbenta na ba sila o hindi pa. Nagbabala ang Department of Trade and Industry Cordillera sa mga negosyante na iwasan ang pagpapataas ng presyo o hoarding ng mga pangunahing bilihin. Karagdagang detalye mula kay Angel Kim Pingosro ng PTV Cordillera. Naka-alerto ang Department of Trade and Industry Cordillera sa patuloy na monitoring sa lahat ng mga business establishment sa rehiyon para matiyak na walang overpricing at hoarding kasabay ng nararanasang oil crisis. Nagbabala ang ahensya na ipapataw ang multa at ipapawalang bisa ang business permit nang mapapatunayang lalabag sa pamantayan ng pamahalaan. Tayo'y magtulungan dahil sa huli, at the end of the day, iisa lang ang ating tinutulungan. Lahat tayo ay makikinabang. Ayon pa sa ahensya, nagdagdag sila ng personnel para sa Provincial Consumer Protection Units para matiyak ang tig-isang monitoring sa mga basic necessities at prime commodities. Aktibo na rin ang Local Price Coordinating Council sa mga munisipyo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga alkalde at gobernador sa bawat lalawigan. But rest assured, nandyan po ang ating mga monitoring mechanisms, nandyan po yung ating mga regulatory functions that will make sure that the prices of our basic necessities and prime commodities
remain at reasonable levels. Kasabay nito, pinahupa ng opisina ang mga mamamayan na huwag mag-panic buying dahil sapat ang supply ng mga basic commodities at wala ring price increase hanggang April 16. Let us be a little more mindful of how we spend our money. Take the time to look for the best deals and the most affordable prices of whatever products that you will be buying. And most importantly po, let's not panic. Sa inilabas na suggested retail price ng DTI na epektibo hanggang April 30, 2026, naglalaro sa 15.25 pesos hanggang 21.25 pesos ang presyo ng sardinas, 44.50 pesos hanggang 96.25 pesos ang processed milk, 4.70 pesos hanggang 44 pesos ang 3-in-1 coffee, 7.50 pesos hanggang 8.50 pesos ang instant noodles, 18 pesos hanggang 41 pesos ang mga delata gaya ng meatloaf at corned beef, 8.25 pesos hanggang 20.75 pesos ang mga condiments gaya ng soy, suka at patis, 27.25 pesos hanggang 44 pesos ang tinapay depende sa brand at laki ng produkto. Angel Kim Pengosro para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Inilunsad ng Baguio City at PhilHealth ang Yakap at Gamot program sa Aurora Hills Super Health Center. Sa ilalim ng programa, maaaring mag-avail ang mga residente ng libreng medisina na nagkakahalaga ng 20,000 pesos bukod pa sa basic health services. Layunin nito na maibigay ang primary one-stop healthcare experience sa lahat ng district health centers sa lungsod at masiguro ang accessible at komprehensibong serbisyo para sa bawat residente. Ayon kay City Health Officer Dr. Celia Flor Villantes, mahalaga ang nasabing programa lalo na sa pagbuo ng mas malusog at may malasakit na komunidad. Bilang tugon sa deklarasyon ng National Energy Emergency, isinasagawa ng Department of Trade and Industry ang Rolling Store o Diskwento Caravan para mailapit ang mga abot-kayang commodity sa mga consumer. Sa Apayao, isinagawa ng DTI ang Diskwento Caravan sa mga clustered barangay sa bayan ng Pudtol. Nakibahagi sa aktibidad ang Leonor General Merchandise para sa grocery items, Associations of Farmers para sa sariwang mga gulay, Kadiwa ng Pangulo para sa Highland Vegetables at Cagayan Appliance Center para sa mga appliances. Inialok ng mga partisipante ang kanilang mga produkto na may diskwentong hanggang 5%. Nagpasalamat naman ang DTI sa lahat ng nakibahagi maging sa LGU Pudtol at sa komunidad na patuloy na sumusuporta sa kanilang inisyatibo. Pinalalakas ng mga stakeholders ng Disaster Risk Reduction and Management ang kanilang kooperasyon at partnership para sa disaster mitigation and response. Cordillera Resilience Caravan dinala sa Abra. Si Jam Malingan para sa detalye. Mas pinaigting ang mga programa para sa disaster mitigation and response sa lalawigan ng Abra sa katatapos na Resilience Caravan na pinangunahan ng Office of the Civil Defense Cordillera. Layunin ng aktibidad na pag-usapan at tugunan ang mga isyu katulad ng pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang DRRM-related concerns. Pag-uusapan din natin yung mga policy ng yung Ligtas Pinoy Center na dapat lahat ng municipality magkaroon ng sariling evacuation center. No, at yan po ay pag-uusapan natin dito. Dagito yung kasting event ket kwa diyaron may update kami no anya digida agdaman nga reglamento laws and rules with regards to the DRR. Tapno maanseran ti agdamang sitwasyon. Tinalakay din sa nasabing caravan ang pagpapatayo ng isang regional warehouse sa Bangged upang mapadali at mapabilis ang pagresponde sa panahon ng sakuna. Mula dito sa Abra, Jam Malingan para sa PIA News Cordillera. Dinala ng Department of Environment and Natural Resources Cordillera ang kanilang mga serbisyo sa Abra sa pamamagitan ng DNR Express Permitting on Wheels. Iba't ibang serbisyo ang isinagawa sa 2 araw na aktibidad. Nagbabalik sa report si Jam Malingan.
Inilapit sa mga residente ng Abra ang mga serbisyo ng Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman o DENR sa pamamagitan ng DENR Express na ginanap mula April 14 hanggang 15 sa Abra Provincial Capital sa Benguet. We are bringing the DNR closer to you. We are shifting from a system where you must find us to a system where we find you, bringing high-speed internet, technical expert, and real-time validation directly to your doorstep. Ginawa na namin to. It's time na meron kaming mga activities in provinces like Abra. I think this is our third time here. And then we also did this in Apayao. No? Na sinasabay namin yung permitting online, yung aming permitting online, permitting on wheels. So POW, permitting on wheels. And this time, ni-relaunch siya ng DENR, including other DENR services na, like sa tree cutting, no, tree cutting permit, and even dun sa chainsaw registration and acceptance of land titling. Ilang mga residente, negosyante at mga local government units ang nakinabang sa 2 araw na permitting services ng DENR. Nasyat lang na yung magbaga na pwede ma'am dati registration ko sa ways. Bagari din ang parang sit-in ko mayay ko ang marigat ng palubusan hindi ko nasyat dati kastuyan nga. Tapno sa sidig pa yun ma'am. Maliban sa permitting services, nagsagawa din ang DENR ng isang information and education drive on key environment laws para sa mga government information officers ng Abra. Namahagi din ang kagawaran ng mga titulo ng lupa sa ilang paaralan at individual sa ilalim ng Handog Titulo Program. This implies security among school personnel that finally we now own the land. And finally, we can do a lot more for the school ground and environment. Mula dito sa Abra, Jam Malingan para sa PIA News, Cordillera. Patuloy ang pagtulong ng pamahalang lokal ng Bauco Mountain Province sa mga magsasaka sa gitna ng hamon na dulot ng krisis sa langis. Sa tulong ng Office of the Municipal Agriculturist, hinakot nila ang mga sariwang kamatis na produkto ng isang magsasaka sa Ginzanan at dinala sa harap ng OMAG Office para direktang ibenta sa mga consumer. Ayon kay Municipal Agriculturist Caroline Wandalon, layunin ng inisyatibo na mabigyan ng agarang market access ang mga magsasaka na nahihirapan sa transportasyon ng kanilang mga ani dahil sa mahal na produktong petrolyo. Tinatira ng tulong ng Hingyon Municipal Police Station, katuwang ang mga barangay officials ang isang cancer patient sa Hingyon, Ifugao. Sa ilalim ng Adopt a Family program ng PNP, binigyan nila ang benepisyaryo ng iba't ibang grocery items at isang sako ng bigas. Nagpasalamat naman ang benepisyaryo sa natanggap nitong tulong mula sa pulisya. Ang Adopt a Family program ng PNP ay naglalayong matulungan ang mga pamilyang nangangailangan. Nagpakitang gila sa mga chef na mga bayan sa Benguet sa isinagawang Traditional Cook Fest and Coffee Roasting sa La Trinidad, Benguet nitong Miyerkules. Mga learners ng grades 1 and 2 nakibahagi bilang parte ng kanilang immersion activity. CPIA BSU intern Abigail Refuerzo para sa report. Sa pagdiriwang ng Filipino Food Month 2026, idinaos ang isang tradisyonal na cookfest at coffee roasting event sa Benguet Provincial Capital Gym na may temang Connected by Taste, the Filipino and the Flavors of ASEAN. Lumahok ang 13 munisipalidad ng Benguet upang ipakita ang kanilang tradisyonal at makabagong lutuin, patunay ng mayamang kultura at likas-yamang agrikultural ng lalawigan. Layunin din na aktibidad na isulong ang lokal na agrikultura at palakasin ang industriya ng turismo ng Benguet. This is just the beginning. So more and more, I think we can do this with communities because we also want to, it's also a way of parang inventory. You have to inventory what are the Benguet dishes ba? Baka hanggang kiniing lang ba tayo at pinigpikan? What else? I'm sure at Mupay ni Rumal. So it's part of our research strategy
rumor man lang dayta once we are doing it over and over. Agpa-contest tayo ni most unique siguro nga Benguet dish na with really a story from your lola or from your lolo, di ba? So that's the way to do it. So also to inspire innovation among the younger generation. No? So let's tell them about the importance of local cuisine. They encourage us to rediscover traditional recipes, use indigenous ingredients, and present them in ways that appeal to modern travelers. No? So we can make it appealing to the modern travelers, but yung authenticity is still there. No? So we should not lose the authenticity. Pangahang ka Benguet traditional food like that. It can be in a modern way of presentation, but it's still a Benguet traditional food. Kabalimod din siya. The message is, may this traditional cook fest inspire pride in our heritage, creativity in our kitchens, and collaboration across our communities. Let's have more communities involved in this kind of endeavor or initiative. And together, let us continue to promote Benguet, not only as a destination of breathtaking landscapes, but also as a home of unforgettable flavors. Ipinakita sa Cookfest ang malikhaing paghahanda ng lokal na sangkap. Itinanghal na kampiyon ang bayan ng Atok na nakatanggap ng 15,000 piso, sinundan ng Bacon bilang first runner-up na nakatanggap ng 12,000 piso at Itogon bilang second runner-up na nakatanggap ng 10,000 piso. Samantala tumanggap ng tig 8,000 pisong consolation prize ang iba pang 10 munisipalidad. Expecting for the consolation prize, we did not expect the first place since hindi nga kami prepared. Super saya, super good kasi we represented our municipality. At least naka-champion kami this year. More like this siguro para sa mga mothers or young mothers like us, for us to be inspired also. And additionally for the para po mag-boom yung tourism sa ating mga kanya-kanyang munisipyo. Pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet ang aktibidad katuwang ang DOT Cordillera Administrative Region bilang bahagi ng pagsusulong ng napapanatiling turismo, edukasyon at kultura. Nakiisa rin ang 22 mag-aaral mula sa Baitang 1 hanggang 3 ng La Trinidad Central School upang matutunan ang kahalagahan ng tradisyonal na pagluto ng kape. With this, we are very much thankful that at least our learners experience hands-on and with the typical way of preparing coffee bean for our coffee products here in Benguet. And so a while back when we had talk with Sir, I said we hope that this is the only beginning and we are looking forward for more partnership. With this event, I hope that when they will come this coming June, this opening, they will share to their classmates their first-hand experience, and that we hope when they go back to their provinces with the coffee plantations of their grandparents, they will share with their grandparents. They will do the task of trying to prepare, to roast coffee. Sa pamamagitan ng pagkain nabubuklod ang kultura, komunidad at ekonomiya. Ito ay patunay na ang lutuing Pilipino ay hindi lamang tradisyon kundi susi rin sa kaunlaran. PIA BSU intern Abigail Refuerzo para sa PIA News Cordillera. Isasagawa ang SAS Aliwa Trail Run sa Natonin Mountain Province sa Abril 25. Tampok sa trail run ang 32-kilometer category at 12-kilometer category. Layunin ng trail run na mapataas ang kamalayan at maitaguyod ang mga natatagong destinasyon sa Natonin. Ang mga lalahok ay mabibigyan ng pagkakataong matunghayan ang rice terraces, waterfalls, mga ilog at makapigilhingang tanawin sa bayan. Una na ring nagsagawa ng reconnaissance activity ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lokal para masiguro na ligtas at handa ang mga trail na dadaanan ng mga lalahok sa aktibidad.
After 1 or 2 weeks, nagbabalik kami ni Clint para maihatid sa inyo ang iba't ibang balita dito sa Cordillera. And of course, we are inviting palang ating mga partner LGUs and government agencies na magbahagi rin ng kanilang mga kwento dito sa ating iNews. Maganda din na makita natin na aktibong nakikilahok itong mga line agencies at LGU sa pagbabahagi ng mga tama at angkop na impormasyon mula din sa kanilang ahensya o lugar. Yes, so please contact lamang po ang ating Facebook page. So yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din po sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ivasco Gasingan. At ako naman po si Clint Isvan Tutanes na Imbag Amador.